Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan po, si Father Joseph Fidel Raura, isa pong famous Catholic priest dyan po sa social media. At dyan po sa kanyang homily ay pinag-usapan ng hiwalayang Katniel. At ayon sa kanya, ang babae hindi basta-basta mag-give up kung hindi matindi ang dahilan. Ayon sa kanya, napakalaki o napakabigat ng dahilan kaya nakapagdesisyon itong si Catherine na tapusin ang kanyang relasyon with Daniel Padilla. Yung kanilang relasyon na iningatan nila for 11 years. At sabi niya, ang babae daw dapat hindi binibitawan yung ganyang klaseng relasyon without substantial cause. Sabi niya, ang babae hindi basta-basta mag-give up yan kung hindi matindi ang dahilan. Ang babae hindi naman basta-basta bibitaw yan di ba? Tatagal ang relasyon pag inalagaan mo. Kapag pinapatawad ka pa rin, hindi ibig sabihin yan hindi siya nasaktan. Kapag pinatawad ka pa rin, mas sinasabi doon ay mas mahalaga ka, mas matimbang yung pagmamahal sa'yo kaysa sa sakit na binigay mo. Ganon ang pag-ingat ng relasyon. Huwag kang gagawa ng ikasisira ng relasyon, at kung masira man, isalba mo kung ano ang pwedeng isalba. Salubungin natin ang pagdating ng Panginoon sa araw-araw sapagkat siya lang ang totoong nagmahal sa atin. Ito mga kababayan galing to mismo dun sa kanyang misa. At ito panoorin natin yung kabuuan ng kanyang pahayag tungkol dito sa hiwalayang Katniel. Ito mga kababayan panoorin po natin. Hanggang ngayon hindi pa rin natin alam. Hindi ko alam kung alam nyo na Ako, wala pa akong balita sa tunay na dahilan ng hiwalayan. Maraming mga haka-hakang lumulutang, may mga nababanggit pang pangalan. Pati si Andres Bonifacio nadamay pa. Huwag tayong manghusga. Pero sigurado ko, safe to say, matindi yung dahilan. Kasi hindi naman maghihiwalayin ng ganun lang. 11 years pa naman. Tindi yan. Lalo pat mararamdaman mo sa messages ng bawat isa, mahal nila ang isa't isa. Mahal nila Kahit si Daniel Padilla, di ba? Minsan nung in-interview ni Boy Abunda, sabi ni Boy Abunda sa kanya, ang tanong ay, kapag napagod ka, iiwan mo ba siya? Anong sagot ni Daniel Padilla? Maraming beses na ako napagod, pero hindi ko siya iniwan. Ganun sana. Una panindigan sana. So para bang lumalagay, ang nang iwan pa si Catherine? Naman. Kung siya nga, may malaking dahilan. Yung dahilan na yon, hindi na makukuha ng pungay ng mata lang ni Daniel yon. Yung ngiti ni Daniel na gano'n. Yung yakap, yung kiss, yung lambing, yung date. Hindi na makukuha ng gano'n yan. Matindi na yung dahilan. Ang babae, alam naman natin yan. Ako, syempre, lalaki, syempre, pagtatanggol ko kayo, yan yung picture na yan Sinita ko yung gumawa niyan Hindi ako gumawa niyan Pinagawa ko lang yan, sabi ko lang sa kanya, hanap ka ng picture ng dalawa, lagyan mo ng broken line sa gitna. Sabi ko sa kanya, Sister, masyado ka namang harsh kay Daniel Padilla. Alam niyo, sabi, kasi kayo talagang mga lalaki, Father, ang problema naming mga babae. Pati ako nadamay pa. Hindi ko naman kayang gawin. Hinayaan ko na lang, pero nasaktan ako para dyan. Siyempre, lalaki pa rin tayo Pero I think, mga boys, you will all agree with me. Malakas tayo. Pero ibang magtiis ang babae. Iba ang tolerance nila. Kaya nga, kayang-kaya nilang palit tayo. Sa totoo lang, kung magiging sa isang idlak, magpapalit tayo ng sitwasyon, tayo mga anak, sigurado marami ang uurong na lalaki. Kaya. Kaya equal talaga tayong nilikha May kayang gawin, may kalakasan na pambihira ang babae na hindi kaya ng lalaki. Kaya matindi sa pagtitiis ng babae. Hindi basta-basta bibitaw yan. Kung bumitaw man yan, matagal nang nakakapit yan, hanggang sa ganito na lang ilalaban niya yan.
Sumuko man yan, matagal nang lumalaban yan. Kaya nga meron tayong kasabihan, di ba? Pag ang babae ang siyang sumuko, tapos na ang laban. Kasi ibig sabihin nun, wala nang talaga. Hindi dahil sa ayaw na niya. Kaya lang, wala ka nang itinira. Di ba yun ang sabi ni Angelica dati sa kanyang mister dun sa pelikula? Ang pera natin hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, konti na lang. Makahulugan yan. Kasi sa 1 Corinthians 13, ang unang definition ng love is patient. Ang unang definition ng pagmamahal, pasensya. Unti-unti mong sinaid ang pasensya niya. Kaya kahit gusto pa niya, wala na eh. Sa pagsiid mo ng pasensya niya, sinaid mo na rin ang pagmamahal niya. Daniel Padilla. Kasi, ito ha, meron akong ipapakita sa inyo. Ito po, itong crucifix na ito, akin na ito, binili ko ng mama ko bago pa ako pumasok ng seminaryo. Ilang taon sa seminaryo? 10? 11? Ilang taon na akong pare? 17? Magte-30 years na ako. But I'll confess, hindi ko masyadong naalagaan to. I mean, yung alaga na laging lilinisin, hindi. May shortcoming ako dito. Hindi ko naalalang linisin. Pero inaalagaan ko. I mean, ina-avoid kong magkaroon ng major mistake that can break this. Kapag ako'y malilipat sa kumbento, sinisigurado ko yung papatungan yan, matibay o kaya malaki yung puwang para kung bumagsak, hindi siya sahig, mababasag. Tingnan nyo naman yung hawak ko. Kanina lang nawala, parang niligpit yata nila. Yung natetensa ko, nasaan? Ito. Meron din akong basurahan. Kasing edad nito. Basurahan yon. Araw-araw may basura yon. For almost 30 years. So hindi ko nalilinis yung basura nga eh. Basurahan nga eh. Pero, kapag lalagyan ko ng basura yon, ay, hindi ko basta binabagsak yung basura, lalong-lalo na yung mga lata, yung mga bote. Hindi. Mababasag eh. Pag ako nagtataktak, ako mismo ang nag-unload ng basura eh. Iningatan ko. Baka mabasag eh. So you see, hindi perfect yung pag-aalaga ko. Hindi ko nalilinis. Yung basurahan, laging may basura. Pero men, iniingatan ko. Kaya tumagal. Ang ganda ng message ng picture na yan, na nung bata sila hanggang sa tumanda, parang ang sinasabi niyan, if you take good care of things, these things will last. And this can be applied in every relation. Walang relasyon na perpekto. Hindi ka perfect, hindi siya perfect. Walang relasyon na perfect. Kaya ang bawat relasyon, marupok. Madaling maputol ang relasyon, madaling masira. Pero kapag iningatan mo, tatagal ito. Hindi mo kinakailangan maging perfect sa pag-iingat. Kasi hindi ka naman perfect. May mga kahinaan ka, may kapintasan ka. Hindi ka magaling magluto. Makakalimutin ka, nakalimutan mo yung anniversary ninyo o monthsary ninyo bilang mag-boyfriend-girlfriend. May bisyo ka kahit papaano, umiinom ka, naninigarilyo ka, may mood swing ka. Nung magkasama na kayo, makikita mo, burara pala siya sa gamit. Ang dami. Pero lahat ng yan, mapapagpasensyan. Yung tatay ko, hindi malakas ang loob niya para magnegosyo. Kasi sa tingin ko, ang malakas lang ang loob ng papa ko magnegosyo, mayaman kami. Hindi eh. Tapos dati, malakas pa yung manigarilyo. Ngayon na lang tumigil. Pero hindi ko pagpapalit kahit kanino ang tatay ko. Bakit? Mabuting taong tatay. May mga kapintasan, tolerable naman. Ganon. May mga bagay sa buhay na pwede kang magkulang, pwede kang magkasala. Hindi ko sinasabing go, magkulang magkasala, pero minsan di maiwasan eh. Bahagi ng kahinaan, bahagi ng kapintasan, maintindihan. Pero, yung lukohin mo yung asawa mo, yung partner mo, sayangin mo yung mga chance ang binibigay sa'yo, pagmukhain mo siyang tanga. Ikaw na lamang ang laging inaalo. Ikaw may kasalanan? Siya pa ang dapat umamo?
Hindi mo nakikita ang kanyang halaga. Paulit-ulit! Paulit-ulit! Iba yun. Iba yun. Iba yun. Major mistake yun. You see, no one is perfect. Kaya nga, yung mga pen, mula noon hanggang ngayon, may eraser yan eh. At kaya nga, yung phone, yung computer, may mga delete or backspace button yan. Magkakamali. Pero, mga for simple mistakes yun. Ba? Sinulat mo, erase mo. Pero yung inuukit mo, pag inukit mo, paulit-ulit na pagkakamali, inukit mo na. Paano mo mabubura? Yes, may backspace, may delete button yung phone, cellphone. O kaya yung computer. O sige. Ibang usapan kung ang kasalanan mo, sinira mo na yung cellphone, sinira mo na yung computer. Paano yun? Kapatid, wag ganun. Wag ganun. Kaya in fairness naman sa Kathniel. Balik tayo. Lalong-lalo na kay Catherine. You see, hanggang sa huli, sinesave niya kung anong meron sila. Hindi siya nagsalita ng hindi maganda, hindi nag-rant. Sa panahon ngayon na yung pagra-rant uso na, dali-dali sa social media, etong dahilan. Sila. Ay, nako. Pero kahit patama, parang wala eh. Diba? Bakit? Kasi basag na, dudurugin mo pa ba? Yung relasyon ninyo, sira na, wawasakin mo pa ba? Bakit hindi mo maisalba kung ano yung pwede pang isalba? Diba? After all, may pinagsamahan. 11 years yun eh. Nanay pa rin yan ng mga anak mo. Tatay pa rin yan ng mga anak mo. May pinagsamahan pa rin. Kapatid mo pa rin yan. Nanay mo pa rin yan. Tatay mo pa rin yan. Diba? Be the better person. And if you try to become the better person sa kabila ng nangyaring sa iyong pangit na sitwasyon, God will recognize it. People will recognize it. So ngayon sa dalawa, diba? Ang simpatsya mas na kay Catherine kesa kay Daniel. Ngayon, maliwanag na, Daniel, na ang mas loyal, si Catherine, hindi si Summer. Hindi yung aso mo. Kasi si Summer, yung aso mo, wala namang emosyon yan eh. Wala namang isip yan eh. Madali niya talagang makakalimutan. Pero yung tao na may damdamin at isipang pwedeng magtanim, pwedeng masaktan, pero patuloy na sinasalba kung anong po pwedeng maisalba, yun ang loyal. Yun ang faithful. At ganon para sa atin ang Panginoon. Sana maging ganito rin tayo sa Kanya at maging lalo na rin sa isa't isa. Be the better person. Huwag tayong gagawa ng bagay na ikasisira ng ating relasyon, ng ating mga magaganda at mabubuting relasyon. At kung may mga gumawa mang sa ikasisira niyan, again, be the better person. Gumawa ka pa rin ng paraan para may maisalba, para may matira. And God will recognize it. People will recognize it. Makikita ng mga anak mo, ikaw na nga yung niloko ng asawa mo, ikaw pa rin yung umunawa kahit papaano. Makikita ng mga magulang mo, ikaw na nga yung binastos ng kapatid mo, ikaw pa rin yung nagre-reach out kahit papaano. Walang mawawala sa'yo. Mas tataas pa ang antas mo sa mata ng Diyos at ng tao. Alright, so yan po yung napakagandang mensahe ni Father Joseph Fidel Raura. Grabe, no? Grabe yung kanya mga sinabi at talagang grabe tagos sa puso mga kababayan. Sana narinig ito ni Daniel Padilla. Sana narinig ito ni Daniel Padilla para at least ma-realize niya yung ginawa niya. At dito kay Catherine Bernardo, nako. Grabe yung pinagdaanan niya at sa kabila nun. Ito nga, sabi nga ni Father Joseph Fidel Raura, wala kayong narinig na kahit ano. Walang paninira at hanggang sa huli talaga naman pinagtakpan niya yung ginawa ni Daniel Padilla sa kanya. So, nako mga kababayan, nakakakilabot, grabe. Pero wala, ganyan po talaga. Kaya sabi nga ni Father, parang mahirap na isalba kasi hindi naman basta-basta nag-give up ang babae kung mababaw lang ang dahilan. So dahil nga nag-give up etong si Catherine Bernardo, ginive up yung kanilang 11 years
na relasyon ay dahil sobrang bigat ng dahilan na kaya tinapos na niya yung kanilang relasyon ni Daniel Padilla. So, yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless.